Hinamak na manugang. Kabanata 271. Agad namang kinilig si Manager Wang at tumalikod. Laking gulat niya nang makita ang 4 o 5 executive ng kumpanya na nakatayo sa likuran niya. Sa sobrang takot niya ay nanginginig siya at sumigaw, "Liu! President Liu!" Nagulat din ang mga security guard. Mabilis silang tumakbo pabalik sa kanilang orihinal na posisyon at tumayo ng maayos. Ang nasa likod niya ay si President Liu ng hotel. Mayroong talagang ilang mga bise-presidente. Ang ilang malalaking kuha na ito ay karaniwang nasa opisina, kaya bakit lahat sila napunta sa pangunahing bulwagan? Kinabahan si Manager Wang at mabilis na nagreklamo, "President Liu, ang taong ito ay isang ragdoll, at pinilit niyang pasukin ang hotel. Upang maiwasang mapahiya ang hotel, sasabihin ko sa kanya na mag-scram siya ngayon din." Sa anumang kaso, si President Liu ay kanyang bayaw, kaya wala siyang gagawin. Pangit ang ekspresyon ni Pangulong Liu. Tinuro niya si Manager Wang at sa sobrang galit ay hindi siya makapagsalita. Tumalikod si Manager Wang at inutusan ang mga security guard, "Go, habulin mo ang basura na yon." Hindi napigilan ni Pangulong Liu at sinampal ang mukha ni Manager Wang. Sinampal si Manager Wang hanggang sa masuray-suray at bumagsak sa lupa. Tinakpan niya ang namamaganyang mukha at natulala. "Sis, bayaw." Galit na galit si Pangulong Liu kaya nanginginig ang buong katawan. Naglakad siya paarap at sinipa siya ng malakas sa mukha. Saway niya habang sinisipa, "Bulag ka ba? This is the first time President Dixon came to the hotel for inspection. You actually treated him as a trash collector." Ang ilang mga sipa sa mukha ay naging sanhi ng pag-urong ng ilong ni Manager Wang. Wala siyang pakialam sa sakit. Tinakpan niya ang mukha niya at napasigaw sa gulat. President siya. Ang president sa hotel, di ba ikaw bayaw? Baliw ba kayong lahat? Ang isang basurang natatakpan ng mga punit na damit ay talagang isang board member ng hotel. Nagnganga ang mga ngipin ni Pangulong Liu. Gusto lang niyang manahimik si Manager Wang kaya sinampal niya ulit ito. Sa oras na ito, malamig na sinabi ng babaeng secretary sa tabi niya, "Wang Wei, ang bayaw mo ay vice chairman na si Liu. Si Dixon President ang bagong direktor ng hotel." Ano? Nanlamig ang katawan ni Wang Wei, at siya ay natigilan. Ang punit-punit na damit sa kanyang harapan ay si President Dixon. Langit. Tumaas ang kilay ni Alex Dixon at tinitigan siya. Hindi lamang namutla ang mukha ni Wang Wei, maging ang mga security guard ay natakot at nanginginig ang buong katawan. "Mawala ka sa harap ko." Galit na sumigaw si Deputy Liu, "Mula ngayon, hindi na kailangang pumasok sa trabaho ang lahat ng nasa pinto." Tumulo ang butil ng pawis mula sa noo ni Wang Wei habang nanginginig siya. Panay ang tingin niya kay Alex Dixon. Nanghihinayang siya na gusto niyang sampilan ang sarili ng 2 beses. Flop. Nanlambot ang mga tuhod ni Wang Wei, at lumuhad siya sa harap ni Alex Dixon na may luhang umaagos sa kanyang mukha. "President Dixon, nagkamali ako. Ako ay tanga at bulag, at hindi kita nakilala. Pakiusap, Presidente Dixon, bigyan mo ako ng pagkakataon. Hindi ko na uulitin." Lumuhad siya sa lupa at umiyak kay Alex Dixon. Hindi lang siya nawalan ng trabaho, na-offend din niya ang kanyang mayamang bayaw. Ito ay isang dobleng pagkatalo. Ang iilang security guard na ngayon lang ay nagmamadaling lumuhad sa lupa ng sabay-sabay, patuloy na humihingi ng tawad at humihingi ng awa. Sinampal ni Wang Wei ang kanyang sarili sa mukha at sinabing may nagtatampo na mukha, "President Dixon, mangyaring maging mapagbigay at iligtas mo ako sa pagkakataong ito." Habang nagsasalita siya, ibinuka niya ang kaliwat kanang kamay at sinampal talaga ang sarili. Nabugbog na siya ng itim at asul, pero ngayon pagkatapos ng ilang sampal ay lalong namamaga ang mukha niya. Nakaluhod sa lupa ang ilan sa mga security guard, at nagsimula na rin silang sampilan ang kanilang sarili. Saglit na walang katapusan ang malutong na tunog ng sampalan. Malamig ang ekspresyon ni Alex Dixon, at hindi siya nagulat. Ngayong naging pag-aari na niya ang Phoenix Hotel, kahit hindi kalakihan, ari-arian pa rin niya yon. Pero kung pinanatili niya ang ganoong kasnob na empleyado, paano siya uunlad sa hinaharap? Nang makitang hindi ginalaw ni Alex Dixon ang kanyang mukha, nagalit si Vice Director Liu.
Lumakad siya pasulong at sinipa ang dibdib ni Wang Wei at sumigaw, "I drag ang mga nakakahiyang bagay na ito palayo." Mabilis na naglakad pasulong ang iba pang mga security guard at kinaladkad ang mga taong ito na parang patay na aso at itinapon sila sa labas ng hotel. Mabilis na pumunta si Vice Director Liu at ngumiti ng paumanhin kay Alex Dixon. "President Dixon, pumunta ka na sa Phoenix Hotel. Naayos na ang meeting room. Umakyat ka na sa taas. Ire-report ko sa iyo ang tungkol sa annual management report ng kumpanya." Hindi na kailangan. Kinaway-kaway ni Alex Dixon ang kanyang kamay at mahinang sinabi, "Ipagpatuloy mo ang pamamahala sa hotel. Ngayon ay kailangan nating gawin." Nang marinig niyang gusto niyang ipagpatuloy niya ang pamamahala sa hotel, tuwang-tuwa si Vice Director Liu. Akala niya ay aalisin na agad ni Alex Dixon ang kapangyarihan niya pagdating niya. Mabilis siyang naging mas maasikaso at yumuko, na nagsasabing, "Pakiusap magsalita, Pangulong Dixon." Tumangala si Alex Dixon at sinabing, "May isang taong tinatawag na Lu Yongfeng na kumakain dito. Sabihin mo sa kanya na mawala siya." Natigilan si Deputy Liu. Paanong hindi niya kilala si Lu Yongfeng? Siya ang dating shareholder ng hotel na ito. Ngunit ngayon ang presidente ay pinalitan ni Alex Dixon, natural na siyang makikinig sa kanyang mga utos. "Oo, Presidente Dixon, ginagaranti ako na masisiyahan ka." Tuldok. Sa private room, tinatawag ni Lu Yongfeng ang lahat para kumain, at hindi niya maitago ang pagmamataas sa kanyang mukha. "Auntie, you can eat as much as you want. Shareholder ako ng hotel, kaya walang bayad itong mga pagkaing ito." Umupo siya sa tabi ni Jane Lewes at naamoy ang mahinang halimuyak ng orchid sa katawan nito. Matagal na siyang nangangati na palpak ang kanyang hubad at tamasahin ang kasalanan ng isang mature na dalaga. Napuno ang mesa ng mga mamahaling pagkain. Nang mabalitaan ni Helena na libre ang mga pagkain, labis siyang natuwa at nag-order kaagad ng maraming ulam at lalo pang pumili ng pinakamamahal. Habang kumakain siya, patuloy siyang nambobola. Talagang may kaya si Young Master Lu. Di tulad ng basura nating manugang, hindi man lang niya deserve na dalhin ang sapatos mo. Nakita ni Helena na si Lu Yongfeng ay may talento at mapagbigay. Agad niya itong ikinumpara kay Alex Dixon. The more she compared him, mas lalo siyang nagalit. Paano maihahambing ang isang mahirap na tulad ni Alex Dixon kay Lu Yongfeng na may pera at kapangyarihan? Tumayo si Jane Lewes at sinabing, "Lalabas muna ako at tingnan muna si Alex." "Ayos lang. Hahayaan kong lumabas ang mga tao para makita." Mabilis na sabi ni Lu Yongfeng, natatakot na lumabas si Jane Lewes. Nagpaalam na siya sa waiter na ibigay ang natira kay Alex Dixon para makakain. Hindi man lang niya ito pinapasok. Sa sandaling ito, biglang bumukas ang pinto, at pumasok ang isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakasot at nakabot. Napatingin siya sa medyo may edad na lalaki. Agad nang umiti si Lu Yongfeng at pumunta sa harap, "President Liu, hindi ko inaasahan na pupunta ka dito ng personal." Sinamantala niya ang pagkakataong magpakitang gilas kay Jane Lewes. "Ito ang Lu President ng hotel. Kaibigan ko siya." Puno ng pagtataka ang mukha ni Helena nang mabilis siyang ngumiti at sinabing, "Young Master Lu, napakaraming tao ang kilala mo. Lahat sila ay mga kagalang-galang na tao." Proud na sabi ni Shu Fugi, "Siyempre. Bakit hindi mo tingnan ang pagkakakilanlan ni Young Master Lu? Basura ba siya tulad ni Alex Dixon?" Umiti si Lu Yongfeng at inilahad ang kanyang kamay kay Pangulong Liu. Bago niya maiabot ang kanyang kamay, naiinis na binuksan ni President Liu ang kanyang kamay at pinagalitan ang lalaki sa likod niya, "Ilabas mo ang lalaking ito sa hotel." Sumugod ang ilang security guard mula sa labas ng pinto at pinigil si Lu Yongfeng na parang mga agila na nanghuhuli ng manok. "Sino kayong mga tao?" Agad na napasigaw si Helena sa gulat. Nagulat din si Lu Yongfeng. Nakabawi siya pagkatapos ng ilang segundo at hindi makapaniwalang sinabi, "President Liu, ikaw. Hindi mo na ako kilala. Shareholder ako ng hotel." Umisi si Pangulong Liu at dahan-daang sinabi, "Anong shareholder? Ang iyong mga salita ay parang umutot. Ang mga bahagi sa iyong mga kamay ay matagal nang nakuha." Kabanata 272. Imposible. Hindi makapaniwala si Lu Yongfeng. Sa sandaling ito, bigla siyang may naisip at kinuha ang kanyang telepono upang tingnan.
Natigilan siya na parang tinamaan ng kidlat. May message sa phone niya. Ipinakita nito na nabili na ang shares ng Phoenix Hotel sa kanyang mga kamay. Naging berde ang mukha ni Lu Yongfeng, at hindi na siya makabalik sa katinoan. Ito ang lahat ng kanyang mga ari-arian. Lahat ng pinagyayabang niya ngayon kay Helena ay dahil sa naglagay siya ng harapan at nagpanggap na madaming pera. Tulad ng para sa kumpanya ng konstruksyon, ito ay isang walang laman na kumpanya ng katad. Ang kanyang pamilya ay hindi isang malaking boss sa lahat. Isa lang itong jade shop na nagbebenta ng jade. Ang 10 milyon na ito ay sarili niyang pera, ngunit nawala ito sa isang iglap. Si Lu Yongfeng ay nasa bingit ng pagbagsak, at siya ay bumagsak sa lupa. Palabasin niyo ang basura na yan. Saway ni Pangulong Liu. Kinaladkad ng ilang security guard si Lu Yongfeng palabas. Bumalik sa katinoan si Lu Yongfeng at buong lakas na nakipaglaban. Galit na sigaw niya, kahit binili ang shares ko, nandito pa rin ako para kumain. Bakit ako itataboy? Sarcastic ang itsura ni Pangulong Liu. Itinuro niya ang kanyang pantalon at sinabing, bawal kang pumasok sa hotel namin kung hindi ka nakabihis ng maayos. At saka, itong mesa ng pagkain at inumin ay 668,000 yuan, hindi namin hahayaan na di ka magbayad ng bill bago umalis. Biglang napabulala si Lu Yongfeng, bakit napakamahal? Itinuro ni Pangulong Liu si Helena, nag-order lang siya ng ilang bote ng sikat na alak at isang bote ng 1,982 French wine. Hiling sa waiter na ipack ito at ipadala sa kanyang bahay. Natural na mabibilang ang pera sa iyong account. Biglang nakaramdam ng awkward si Helena at walang kasiyahang sinabi, hindi ba libre ito? Anong masama kung umorder ako ng ilang bote ng alak? Noon lamang niya sinamantala ang pagkakataon na palihim na umorder ng ilang bote ng pinakamamahal na alak at pauwiin ang mga ito. Sinong mag-aakala na sa huli, sila pa talaga ang magbabayad? Agad na naging berde ang mukha ni Lu Yongfeng. Hindi niya akalain na ganito pala kitakam ang matandang hag na ito. Kahit na ito ay 600,000, hindi siya isang tunay na mayamang pangalawang henerasyon tulad ni Young Master Dixon. Ang perang ito ay katumbas ng kanyang paggastos sa loob ng isang buwan. Nang makitang nag-aalangan si Lu Yongfeng, nalungkot si Helena. Akala niya ay mayaman si Lu Yongfeng, ngunit hindi niya inaasahan na siya ay mag-aatubili na humiwalay sa ganoong kaliit na halaga ng pera. Bukod dito, si Lu Yongfeng ay hindi isang shareholder ng hotel. Naghinala pa siya na walang pera si Lu Yongfeng. Nagpanggap siyang mataba. Tanong ng waiter, sino sa inyo ang magbabayad ng bill? Orihinal na inakala ni Lu Yongfeng na siya ay isang shareholder at hindi siya magbabayad para sa mga pagkain. Hindi niya inaasahan na wala siyang kaati. Ngayon, humigit kumulang 200,000 hanggang 300,000 yuan na lang ang mayroon siya sa kanyang card. Hindi yun sapat. Nag-aalangan niyang sinabi kay Xu Fugi, Vice President Xu, pakibayaran muna ang bill. Ibibigay ko sa iyo ang pera mamaya. Ano? Ako ang magbabayad. Saglit na natigilan si Xu Fugi at sinabing may nakakatakot na ngiti, CEO Lu, hindi ba sabi mo lilibre mo ako ng hapunan ngayon? At isa pa, saan ako makakakuha ng karaming pera? Anong biro? Palagi niyang sinusundan si Lu Yongfeng para kumain at kumain. Wala man lang siyang karaming pera. Hindi payag si Xu Fugi na bigyan siya ng 600,000 yuan ngayon. Pareho siya ng kapatid niyang si Helena. Pareho silang mga mistresses, pero ang pinagkaiba nila ay hindi lang sarili niyang pera ang ginagastos ni Helena, nililipat din niya ang pera sa kanya. Si Xu Fugi, sa kabilang banda, ay agad na gumastos ng pera sa sandaling makuha niya ang pera. Isa siyang tipikal na aliberga. Patuloy itong tinatanggihan ni Xu Fugi at nakahanap ng dahilan para hindi ito ibigay sa kanya. Walang ibang pagpipilian si Lu Yongfeng kundi ang magpakapal ng mukha at sabihin kay Helena, Tita, maaari po bang magbayad muna kayo sa pagkakataong ito? Ibibigay ko sa inyo ang pera pagdating ng tatay ko sa handaan ngayong gabi. Makakatawag lang siya. Gumawa siya ng dahilan para humingi ng pera sa kanyang ama. Nang mabalitaan ni Helena na kailangan niya itong bayaran, agad siyang nagalit. Tumayo siya at sinabing, Lu Yongfeng, kung wala kang pera, dapat sinabi mo nang mas maaga. Nagkunwari ka pa na ipaghahain mo kami ng pagkain. Pero gusto mong magbayad ako ng pagkain.
Pagkatapos niyang sabihin iyon, galit niyang dinampot ang bag at sumigaw, "Jane, let's go. It can be considered that Mom has misjudged the person. This Lugay is a poor man. From now on, you are not allowed to interact with him." Namula ang mukha ni Lu Yongfeng dahil sa sermon. Nakaramdam siya ng sobrang awkward. Wala talaga siyang ganyang karaming pera sa card niya. Kung tatawagan niya ang kanyang ama para humingi ng pera ngayon, siguradong papagalitin siya ng husto. Agad na hinarang ng ilang waiter ang pinto at sinabi kay Helena, "Kung hindi ka magbabayad, walang makakaalis sa pintong ito." Napakunot ang noo ni Albert Lewes. Hindi niya gusto si Lu Yongfeng sa simula, huwag mag-isip tungkol sa pagkain. Hindi niya akalain na magdudulot talaga siya ng gulo. Tumalon si Helena ng 30 talampakan ang taas at agad na nagsimulang magmura. "Sino ang nag-order ng hapunan? Sino ang magbayad? Bakit ayaw mo akong paalisin?" "Kahit na kinuha ko ang red wine," sinabi ni Lu Yongfeng na libre ito. "Pumunta at hanapin siya. Wala akong pera, ngunit mayroon akong isang buhay." Habang nagsasalita siya, galit na iniyuko ni Helena ang kanyang ulo. Isinandal niya ang ulo niya sa pader at sumigaw. "Wala akong pera. Kung gusto mo ng pera, wala ka. Kung gusto mo ng pera, may isang buhay ka." Nahihilo si Jane Lewes sa ingay. Bigla niyang nakitang sasampa sa pader si Helena at sa sobrang takot ay mabilis niyang napaatras. Si Xu Fugi at Albert Lewes ay natakot din. Mabilis silang pumunta sa harap at pinatahan si Helena sa takot na matamaan nito ang ulo at damyugo. Nagpapanggap lang si Helena. Matapos hilain ng kanyang anak, sinamantala niya ang pagkakataong maupo sa lupa at nagsimulang sumigaw at magmura. "Bulag ako sa paniniwalang mayaman ang isang mahirap. Tatawag ako ng pulis. Anong klaseng taeng boss itong si Lu? I think he's just a lasenggo. He set a trap with the hotel and played cactus dance with me." "Jane, simula ngayon, huwag ka nang makihalubilo dito sa Lu na yan. Simula ngayon, bawal na siyang pumasok sa bahay natin." Si Lu Yongfeng ay pinagalitan ng labis na hindi man lang siya nagkaroon ng lakas ng loob na magsalita pabalik. Siya ay nasa isang kakila-kilabot na kalagayan ngayon. Paano niya babayaran ang utang na ito? Kinagat ni Lu Yongfeng ang pangyayari at sinabing, "Maaari kong bayaran ang pagkain na ito, ngunit ang red wine na kinuha niya, siya mismo ang magbabayad ng alak o hiling sa kanya na ibalik ang alak." Sabi ng waiter, ang presyo ng red wine ay 480,000 yuan. Tila natusok ng bubuyog si Helena at napahiyaw, "Hindi ko ibibigay, siguradong naglalagay kayo ng bitag para sa akin. Anong klaseng basag na alak ang napakamahal?" Sinabi ng waiter, "Kung sa tingin mo ay naloko ka, maaari mong ibalik ang alak." "Hindi." Mariing tinutulan ito ni Helena, "That is my stuff. Anong karapatan mong bawiin ito sa akin?" Paano niya maibibigay ang laman na nasa bibig niya? Nagkatinginan ang waiter na nagtataka. Hindi pa siya nakakita ng ganoong kakapal ang balat na matandang babae na tumatangging magbayad para sa hotel at ayaw ding mag-withdraw ng alak. Pinalibutan ng ilang waiter si Helena. Natatakot sila na tumalon siya at tumakbo habang siya ay nasa kaguluhan. Mas lalo silang natakot na mabangga siya sa pader at ay blackmail ang hotel. Si Helena ay patuloy na nagpupumiglas at pinagalitan si Lu Yongfeng. Napakaingay ni Jane Lewes na ang kanyang ulo ay nasa buong lugar at ang kanyang isip ay nasa gulo. Habang siya ay nasa gulo, isang mahinang boses ang biglang dumating mula sa labas ng pinto. "President Liu, para sa akin, ang utos na ito ay exempted." Nang marinig ang boses na ito, itinaas ni Jane Lewes ang kanyang ulo sa gulat at nakita si Alex Dixon na nakatayo sa labas ng pinto. Natigilan din si Lu Yongfeng at agad na nagalit at sumigaw, "Paano ka nakapasok?" "Siyempre pumasok ako sa pinto." Malamig na sabi ni Alex Dixon at humakbang pasulong. Mabilis na yumuko si Pangulong Liu at gumawa ng paraan. Automatikong ginawa din siya ng paraan ng mga security guard sa pinto. Kabanata 293. Hindi nagmamadaling pumasok si Alex Dixon. Mabilis na inilipat ni Pangulong Liu ang isang bangkito at pinaupo siya. Hindi siya tumayo sa seremonya at diretsyong umupo sa upuan. Si Helena, na paralisado sa lupa, ay nanunood hanggang sa halos lumuwa ang kanyang mga eyeballs.
Talagang tinulungan ng presidente ng hotel ang basurang ito na magdala ng dumi at magalang pa nga siya. Napatulala din si Uncle Shu Fugi nang makita niya ito. Nagtrabaho siya sa ilalim ni Lu Yongfeng. Kahit na ang lalaking ito na si Lu ay personal na pumunta sa Phoenix Hotel, hindi siya tatanggap ng ganitong uri ng pagtrato. Ngunit si Alex Dixon, isang basura, ay itinuring talaga bilang isang kilalang panauhin ni President Liu. Hindi tama, sa hitsura nito, parang ang ugali din ng nasasakupan sa amo. Tumingin si Helena kay Alex Dixon at hindi na yun pinansin ngayon. Ang galit niya ay kung saan-saan at lahat ng galit niya ay ibinuo sa kanya. Baliw ka, sa tingin mo ba ay may mukha kang hinihiling kay Pangulong Liu na iwaksi ang bayad? Tingnan mo kung ano ka. Umuso din si Lu Yongfeng at nanunuya, alam mo ba kung magkano ang halaga ng mesa ng pagkain na ito? Sa tingin mo ba ito ay isang stall sa tabi ng daan na isa hanggang 200 yuan? Kahit tretuhin kita ng ganito, hindi mo magagawa bumawi sa presyo ng isang ulam. Hindi siya pinansin ni Alex Dixon at sinabi kay President Liu, nakalimutan kong sabihin sa iyo, ito ang aking biyenan. Pinagmamasdan ito ni Pangulong Liu na may malamig na pawis sa buong katawan. Hinala niya kung sino ang hindi makatwirang matandang babae na ito. Talagang naglakas loob siyang pag-alitan si President Dixon ng ganito. Nang bigla niyang marinig ang mga salitang biyenan, sa sobrang takot niya ay napabuga siya ng malamig na pawis. Muntik na siyang sumugod sa Dragon King Temple at bugbugin ang biyenan ng amo. Gayunpaman, sinabihan lang siya ni Alex Dixon na huwag ibunyag ang kanyang pagkakakilanlan. Nagmamadali lang ang nasabi ni President Liu, gawin mo na lang ang sinabi ni Boss Dixon. Mr. Dixon said, the bill will be waived. Pagkasabi niyon ay ikinaway niya ang kamay sa iilang waiter na humawak kay Helena. Mabilis ding bumitaw ang waiter. Umiti si Pangulong Liu at personal na tinulungan si Helena na bumangon mula sa lupa. Nakangiti siyang humihingi ng paumanhin at sinabing, Lady Shu, hindi ako nagtanong ng malinaw kanina. Hindi ko inaasahan na ikaw ang biyenan ni Mr. Dixon. Patawarin mo ako sa pag-offend ko sa iyo ngayon, Lady Shu. Pagkatapos niyang sabihin iyon, inutusan niya ang katulong sa likod niya, ang ilang uri ng red wine na kinuha ni Lady Shu kanina, magpadala ng tig-5 bote sa tirahan ni Lady Shu. Si Helena ay orihinal na nanginginig sa takot, ngunit nang makita niya ang biglaang pagbabago ng ugali ni President Liu at gusto nitong bigyan muli siya ng red wine, agad na naaninag nito ang hindi makapaniwalang mukha. Hindi ka ba talaga tumatanggap ng pera? Gusto mo pa akong bigyan ng alak? Hindi ako tatanggap ng kahit isang sentimo. Mataimtim na sinabi ni Pangulong Liu, humihingi ako ng paumanhin sa iyong pagkakasala ngayon. Patawarin mo sana ako, Lady Shu. Sa darating, kapag pumunta si Lady Shu sa aming Phoenix Hotel para kumain, lahat sila ay walang bayad. Woo! Ang galit ni Helena ay agad na napalitan ng saya, at hindi niya mapigil ang mapangiti. Ang ilang bote ng alak na iyon ay hindi lang 400,000. Kung may dumating pang 5 bote, hindi ba 2 milyon? At saka, kapag pumunta siya sa hotel para kumain sa darating, talagang hindi siya magbabayad. Tuwang-tuwa si Helena. Matapos makumpirma na talagang hindi na siya magbabayad, agad niyang kinuha ang kanyang telepono at binuksan ang WeChat. Nagpadala siya ng mensahe sa kanilang kaibigang mahjong na karaniwang naglalaro ng mahjong. Sa linggo libre ka ba? Ililibre kita ng pagkain. Umorder ka ng kahit anong gusto mong kainin, ako ang magiging host. Sa loob lamang ng ilang minuto, nagpadala si Helena ng 7 o 8 grupo ng WeChat. Paano niya palalampasin ang magandang pagkakataon para samantalahin ang iba? Higit pa rito, sinamantala rin niya ang pagkakataong magpakitang gilas. Para makakain sa ganoong high-end na 5-star hotel, sapat na para sa kanya na magpakitang gilas sa harap ng kanyang mga nakatatandang kapatid na babae sa loob ng kalahating taon. Napatulala si Lu Yongfeng. Ayon sa pamamaraan ni Helena, kailangan niyang mag-set up ng kahit 10 mesa. Ang pagkain na ito ay hindi bababa sa ilang daang libo. Gayunpaman, talagang sumang-ayon si President Liu na may ngiti sa kanyang mukha. Hindi maiwasan ni Lu Yongfeng na tumingin kay Alex Dixon na may kainahinala, nalilito sa kanyang puso. Sino ba talaga siya?
Bakit sabik na sabik si Pangulong Liu na pasayahin siya sa isang pangungusap lamang? Bakas din sa mukha ni Jane Lewes ang pagtataka. Ang order na ito ay hindi ilang libong dolyar, ito ay higit sa 600,000 dolyar. Sabi talaga ni Alex Dixon na hindi. Hindi napigilan ni Jane Lewes na sumimangot at nagtanong sa mahinang boses, "Alex, kilala mo si President Liu?" Bahagyang tumango si Alex Dixon at sinabing, "Kilala ko siya. Consider it a cooperation." Hindi siya nagsisinungaling sa kanya. Ang hotel ay kanyang sariling negosyo ngayon. Si President Liu ay kanyang subordinate at siya rin ang kanyang subordinate. Nagtatrabaho lang, at gusto mong tanggalin ang kontratang ito. Nagulat si Lu Yongfeng. Ito ay masyadong kakaiba. Ang President Liu na kilala niya ay hindi gaanong mapagbigay sa tao, at napakaplano niya. Itinaas ni Alex Dixon ang mga binti at umupo sa upuan. Tinaas niya ang kanyang kilay at sinabing, "May opinyon ka ba?" Pangit ang ekspresyon ni Lu Yongfeng. Hindi siya nang ahas na magkaroon ng anumang oras. Ngayon ang kanyang mga bahagi ay binili ng isang tao. Siya ay mahirap. Kung maaalis niya ang utos na ito, makakatipid din siya ng kaunting pera. Sa sandaling ito, tila may naisip si Alex Dixon at sinabi kay Helena, "Nay, hiniling lang sa iyo ni Lu Yongfeng na magbayad para sa mga inumin, tama ba? Ibig sabihin kailangan mong magbayad para sa iyong mga inumin." Natigilan si Helena at malungkot na tinitigan si Lu Yongfeng, "Kung alam ko lang na mahirap siya, hindi sana ako pumunta para kumain ng ganitong pagkain." Si Lu Yongfeng ay hindi si Alex Dixon. Paano niya mapipigilan si Helena sa pangungutya sa kanya? Galit na sabi niya agad, "May pera ako." Puh! Hindi nagpapigil si Helena at dinuraan siya. "Kung may kakayahan ka, babayaran mo itong 600 yuan. Ngayon kailangan mo pang umasa sa mukha ng manugang ko, Humph." Sinabi ni Pangulong Liu, "Mr. Dixon, ang pera para sa alak ng iyong biyenan ay libre mula sa aking tindahan. Ngunit ang pagkain na ito ay in order ni Lu Yongfeng, hahayaan natin siyang magbayad. At saka, hindi na siya isang shareholder ng hotel, kaya tinatanggal din ang mga diskwento." Ang kabuuang halaga ng pagkain sa mesang ito ay 200,000 yuan. Mabuti naman. Tumango si Alex Dixon. Kumain si Helena at kumuha ng pagkain sa kanyang hotel. Kinaladkad pa niya ang isang malaking grupo ng mga tao para kumain ng libre. Sila rin ang kanyang biyenan at mga kapamilya. Ngunit ano ang binibilang ni Lu Yongfeng? Kapag nagbukas siya ng tindahan at nagnegosyo, hindi siya malilibre kahit isang sentimo. Utos ni President Liu, "Sabihan niyo si Lu Yongfeng na magbayad ng pera at pagkatapos ay itaboy siya sa labas ng hotel. Para magbihis ng ganito at makapasok sa aming hotel, talagang pinababa nito ang kalidad ng aming hotel." Kaagad na binuhat ng ilang security guard si Lu Yongfeng at kinaladkad siya palabas ng walang kagalang-galang. Naiinip na sinabi ni Pangulong Liu, "Kung gusto mong kainin ang anumang gusto mo, pagkatapos ay bugbugin mo siya hanggang sa bigyan kanya ng pera." Sa anumang kaso, wala siyang pakialam sa maliliit na karakter tulad ni Lu Yongfeng. Ang pinakamahalagang bagay ay hindi masaktan si Pangulong Dixon. Kung bugbugin niya ang lalaking ito na si Lu, magagawa niyang pasayahin si Alex Dixon at papatayin ang 2 ibon gamit ang isang bato. Natarante si Lu Yongfeng at sumigaw ng malakas, "Jane, sa account na tinutulungan kitang maghanap ng puhunan, mangyaring magsabi ng ilang salita ng mabuting kalooban mula sa iyong asawa. Kapag dumating ang aking ama, tiyak na magbabayad siya." Alam niya ang paraan ni Pangulong Liu. Kung hinayla siya pababa, baka mabugbog talaga siya. Si Jane Lewes ay nasa isang dilema. Tinulungan siya ni Lu Yongfeng na makuha ang Haicheng Group Company na mamuhunan ng 100 milyong yuan. Utang niya sa kanya ang pabor na ito. Huminga siya ng malalim at sinabi kay Alex Dixon, "Alex, kalimutan na natin ito." Bago pa siya makatapos, pinutol na siya ni Alex Dixon. "Sabi ko hindi siya ang humila ng puhunan, kundi ako. Naniniwala ka ba?" Sumimangot si Jane Lewes at nag-alinlangan. Nanginag ang puso ni Lu Yongfeng, at mabilis siyang sumigaw, "Alex Dixon, huwag kang magsalita ng walang kaparikan. Hindi mo alam kung sino ang presidente ng Haicheng Group Company. Ilang tao sa board of directors ang hindi nakakaalam. I really don't know now, but they will come to see me soon,
mahinang sabi ni Alex Dixon. Namuhunan siya sa kumpanya ng kanyang asawa, ngunit kinuha ng batang ito ang kredito para dito. Paano niya ito naiwan ng ganoon kadali? Kahit malantad ang kanyang pagkakakilanlan, hindi niya hahayaang samantalahin siya ng lalaking ito. Nagkunwari pa siyang masunurin. Kabanata 274. Oh. Kinagat ni Lu Yongfeng ang kanyang mga ngipin. Ang galing mo talagang magyabang. Kung gusto mong mag-invest, luluhod ako sa lupa at tatawagan kitang daddy. Umisi si Alex Dixon, wala akong kwentang anak na katulad mo. Itinuring siyang ama sa ibang tao. Hindi ang lalaking ito na si Lu. Higit pa rito, kung talagang gusto niyang kumuha ng ilang mga godson, marahil ang buong Jing City ay magkakagulo. Ang mga taong mas mayaman at mas makapangyarihan kaysa kay Lu Yongfeng ay lalaban para sa kanya at susubukang kilalanin siya bilang kanilang ninong. Nakita ni Praliu na hindi tama ang ekspresyon ni Alex Dixon at napag-alitan, bakit hindi mo kunin ang lalaking ito na si Lu at sirain ang mood ni Mr. Dixon. Ang ilang mga security guard ay bumalik sa kanilang katinoan at mabilis na hinayla si Lu Yongfeng palabas ng pinto. Napaungol si Lu Yongfeng at tumanggi na umalis. Naglakad ang isa sa mga security guard at sinipa ang kanyang ulo, diretsyong sinipa siya palabas ng pinto. Malamang dahil nagpupumiglas pa siya, may ilang suntok at sipa sa labas ng pinto, tapos walang ingay. Galit na umupo si Helena at sinabing, hindi ko akalain na mahirap pala itong si Lu. Fugi, mas mabuting huwag mo na siyang sundan. Mag-ingat na hindi man lang siya magbayad. Nag-alinlangan si Shu Fugi. Nakita niya ang pamilya Lu sa kabisera. Itinuring silang may pera, ngunit ngayon ay hindi kayang bayaran ni Lu Yongfeng ang 600,000 yuan. Hindi kaya mayaman ang Lu family gaya ng sinabi niya. Medyo mayamang pamilya lang ba? Hindi pa nagagalaw ang mga pinggan sa mesa. Kinuha ni Helena ang chopsticks at sinabing, sayang kung hindi ito kainin. Anyway, ang pera para sa mga ulam sa mesa na ito ay galing kay Lu. Balik tayo pagkatapos nating kumain. Sabi ni Alex Dixon, Nay, huwag mong kainin ang mga ulam sa mesang ito. Punta tayo sa ibang lugar. Ano ito? Nagdilim ang mukha ni Helena at napag-alitan, ang mesa ng pagkain na ito ay higit sa 100,000. Hindi ako pupunta sa mga mababang klaseng restaurant na hinahanap mo. Umiling si Alex Dixon at sinabing, masyadong mababa ang kalidad nitong table of dishes. Nag-book ako ng pinakamagandang private room sa Phoenix Hotel at isang table na 400,000 yuan top-class royal banquet. Maaari itong ituloy bilang isang welcome for uncle, akyat na tayo. Isang piging na 400,000 yuan. Halos lumuwa ang eyeballs ni Helena nang marinig iyon. She said suspiciously, saan mo nakuha ang pera? Itinago mo ba ulit ang iyong pribadong pera sa likod ko? Pakiramdam ni Alex Dixon ay walang magawa. Mula nang hanapin ni Helena ang kanyang bank card, nagbabantay na siya sa pagkakaroon nito ng pribadong pera. Tumingon siya at tumingin kay President Liu. Naunawaan ni President Liu at mabilis nang umiti. Ms. Shu, ito ay isang piging na espesyal na nakalaan para kay Mr. Dixon ng aming hotel. Ito ay walang bayad. Huwag mag-atubili mag-enjoy dito. Walang pera. Naningkit ang mga mata ni Helena at masayang tumawa sa lugar. Ayo, manugang, ang galing mo talaga. Sa buong buhay niya, hindi pa siya nakakakain ng 400,000 yuan na mesa ng mga piging. Isang buntong hininga ang pinakawala ni Alex Dixon sa kanyang puso. Matapos gumastos ng karaming pera, sa wakas ay pinuri siya ng kanyang biyenan. Tara na, kain na tayo ng 400,000 halaga ng pagkain. Agad na tumayo si Helena at naiinip na lumabas ng pinto. Si Shu Fugi ay sabik din na subukan. Hindi pa niya ito sinubukan noon at gusto niyang subukan ito. Tiningnan ni Albert Liwes ang mga pagkaing nasa mesa at may sakit na sinabi, ano ang gagawin natin sa mga pagkaing ito? Hindi man lang natin ginagalaw. Nagmamadaling sinabi ni Shu Fugi, impake mo ang mga ito at ipadala sa aming bahay. Agad na sumakay ng eroplano ang aking asawa papuntang Jinling at kakain sa bahay ngayong gabi. Nagsisi siya ngayon. Kung kanina pa niya pinatawag ang kanyang asawa, sana ay may engranding piging sila sa mesang ito. Pupunta ba si tita mamayang gabi? Tanong ni Jane Liwes.
Umiti si Shu Fugi at sinabing, ayaw niya noong una, pero gusto niyang dumalo sa business banquet ngayong gabi. Pwede na kayong magsama. Napakunot noo ni Jane Lewes, hindi ba't si Lu Yongfeng ang nag-organisa ng piging? Nabulunan si Shu Fugi. May nasabi siyang mali, ngunit huli na para makabawi. Nakangiti lang siya at sinabing, ito. Sa totoo lang, iilan lang itong mga direktor ng Haicheng Group Company. Gusto nilang i-treat ng pagkain si Young Master Dixon. Hiniling din nila ang isang dosenang boss mula sa Jing City at Jinling na samahan siya. Gusto ng ama ni Lu Yongfeng na makahanap ng ilang koneksyon para dumalo sa handaan. Gusto niyang makilala ang kanilang mga tao, kaya sumama siya sa kanila. Malungkot na sabi ni Helena, after all this time, he was invited by them. Nagyayabang pa sila na pinapakain nila siya. Natakot si Shu Fugi na masisi siya, kaya dali-dali niyang sinabi, ako, ngayon ko lang nalaman. O tama, Jane, dinalhan ka rin ng tiyahin mo ng regalo. Si Jane Lewes ay orihinal na hindi masaya sa kanyang puso ngunit ang kabilang partido ay ang kanyang tiyuhin kaya hindi siya nagsalita at sinabing, masyadong magalang si tita. Kinayla siya ni Helena at sinabing, ano ang dapat maging magalang? Nagnenegosyo rin ang pamilya ng tiyahin mo at maraming pera. Ngayong gabi, maayos mong batiin ang iyong tiyahin at sumama sa kanya sa handaan. Baka sakaling matulungan niya ang iyong kumpanya na humakat ng mga pamumuhunan. Naisip ni Jane Lewes sa kanyang sarili, paano ito magiging napakadaling kumuha ng mga pamumuhunan. Ngunit anuman ang mangyari, nagpasalamat pa rin siya kay Lu Yongfeng. Pagkatapos ng lahat, bihira para sa Haicheng Group Company na mag-invest ng 100 milyon para sa isang hindi kilalang maliit na kumpanya na tulad niya. Nang makalabas ng pinto ang iilan sa kanila, hinayla ni Jane Lewes si Alex Dixon at tinanong sa mahinang boses, tungkol sa handaan. May itinatago ka ba sa akin? Maari niyang suyon si Helena, ngunit dahil nagsimulang magnegosyo ngayon si Jane Lewes, natural na hindi ganoon kadaling manlinlang. Nagkaroon ng piging sa $400,000 na mesa, gayon din ang mahigit 2 milyong yuan na halaga ng red wine. Paano magkakaroon ito ng isang simpleng pagkakaibigan? Nakita ni Alex Dixon na hindi niya ito maitago, kaya napangiti na lang siya at sinabing, ako ang shareholder ng hotel na ito. Ikaw. Laking gulat ni Jane Lewes kaya tumangala siya at tinakpan ang bibig gamit ang kamay. Blanko ang isip niya. Umiti si Alex Dixon at tinanggal ang kamay niya sa kamay niya. Hinawakan niya ito sa kanyang palad at sinabing, di ba sabi ko sayo? Nagnenegosyo ang pamilya ko. Ginamit ko rin ang pribadong pera ko para mamuhunan sa kanilang negosyo. Lahat sila kumikita. Napatingin si Jane Lewes kay Alex Dixon na may halong damdamin. Naisip niya na ang Dixon family ay isang maliit na negosyante na may background sa ilalim ng lupa. Hindi niya inaasahan na mas malaki pa ito sa inaakala niya. Para maging shareholder ng Phoenix Hotel, nag-invest siya ng ilang milyon man lang. Palagi niyang iniisip na walang pera si Alex Dixon. Hindi niya inaasahan na ganoon kay Aman ang pamilya niya. Hindi naiwasang itanong ni Jane Lewes, ang pamilya mo. Gaano karaming pera ang mayroon ka? Ito. Nakaramdam ng pagkabalisa si Alex Dixon. Ang mga ari-arian ng Dixon family ay isa sa pinakamahusay sa bansa, at mayroon silang hindi mabilang na mga pamumuhunan sa ilalim ng kanilang pangalan. Ang halaga lang ng real estate ay tinatayang 100 bilyon. Pero hindi niya talaga alam kung gaano karaming pera ang pamilya niya. Sobra-sobra kasi talaga ang asset ng pamilya. Saglit na nag-alinlangan si Alex Dixon at sinabing, hindi ko alam kung gaano karaming pera ang pamilya ko. It's mainly because I've been away from my family for 4 years. The situation in my family is also very complicated. Wala akong masyadong contact sa pamilya ko, pero hanggat may makakain ako, siguradong hindi kita gugutumon. Narinig ito ni Jane Lewes at namula ang kanyang magandang mukha. Isang alon ng init ang bumalot sa kanyang puso at sinabi niya sa isang kaibig-ibig na tinig, hindi ako namamaalamos ng pagkain. Ano ang gutom? Kahit itinaboy ka ng iyong pamilya, hindi pa rin kita bibigyan ng pera. Magbubukas ako ng isang kumpanya para suportahan ka. Nang dumating si Alex Dixon sa Lewes family, para siyang pulubi.
Naisip ni Jane Lee West na ang pamilya Dixon ay nakikipaglaban para sa kapangyarihan, at si Alex Dixon ay pinalayas dahil nawala ang kanyang kapangyarihan. Kaya naman naging ganito. Excited si Alex Dixon. Hinawakan niya ang makinis na maliit na kamay ng kanyang asawa at taimtim na sinabi, "Asawa, magsisikap ako para kumita ng pera. Hindi kita hahayaang magtrabaho ng husto." Naantig si Jane Lee West. Natanggal man sa pamilya ang asawa niya at wala pa rin siyang narating, at least nagsumikap siya para kumita ng pera. Ito ay hindi masama. Nanumpa din siya sa kanyang puso na gagawin niyang malaki ang Chingian Company. Sa hinaharap, kapag bumalik siya sa bahay ng kanyang biyenan kasama si Alex Dixon, hahayaan niya itong maging proud. Hindi na siya pababayaan ng mga tao ng Dixon clan. Sa pag-iisip nito, nag-isip sandali si Jane Lee West at nagpaalala, "Nga pala, mayaman ang pamilya ng tiyahin ko, at marami siyang kilala na boss sa Jing City. Marami siyang koneksyon, at ang Dixon family at Sue magkakilala, ang pamilya sa Jing City. Baka may lugar ang kumpanya niya para tulungan siya. Ang ugali niya ay katulad ng sa nanay ko. Huwag kang magsalita ng kalokohan pagdating niya." Kilala niya ang pamilya Dixon. Bumilis ang tibok ng puso ni Alex Dixon. Hindi pa niya nakita ang titahiyan ni Jane Lee West. Malabo lang niyang narinig ang kanyang tiyuhin ay nakahanap ng isang mayamang babae sa Jing City. Ang kanyang matatamis na salita ay nag-udyok sa mayamang babae na magpakasal at pagkatapos ay isinara niya ang pinto. Pero kung kilala talaga ng titahiin niya ang Dixon family, hindi ba siya malalantad? Abangan ang susunod na kabanata.